Update tayo sa sitwasyon sa PITX kung saan ilang bus company raw ang nagtaas ng pamasahe. Kausapin natin si PITX Corporate Communication Head, Jason Salvador. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, nagulat daw po yung ilang pasahero sa dagdag pasahe sa ilang bus. Meron nga ho bang dagdag pasahe at aprobado ba ito ng LTFRB? Walang dagdag pasahe, Sir Rafi, no? At hindi po ito aprobado ng LTFRB o ng DOTR. Kung matatandaan natin, pinagpalibad po ng Pangulong Marcos ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Kaya naman tayo dito sa PITX, nagbo-monitor po tayo, tinutulungan natin ang pamahalaan para alamin kung meron nga pong mga unauthorized na nagtataas ng pasahe. May mga nag-gather na tayong information sa ilang mga operators natin na di umano nagtaas nga ng kanilang mga presyo at agaran naman natin itong sinumbong at sinumite sa LTFRB at DOTR at nangako naman sila ng agarang investigasyon at aksyon. Mga ilang bus companies po ba ito or individual bus ba itong naniningil ng dagdag pasahe? So far sa nag-gather nating information at sa mga nagrereklamo, around 8 buses na ito. No? Pero patuloy pa rin tayo nagmo-monitor at ang habili natin sa ating mga pasahero, mga kapuso, no, maging vigilant sila sa mga presyong ito. Kung meron sila makita nagtaas ng presyo na hindi dapat, isumbong po kaagad sa amin para at least mapagbigay alam kaagad natin sa DOTR at LTFRB. Saan daw po yung taas pasahe? Sa mga binibiling ticket o yung mga binabayaran sa loob na ng bus? Well, sa bilihan ng ticket, kasi nakita natin may mga resibo. So sa mga cashiers nitong mga naturang operators, nililinaw din natin kung ito yung mga taas presyo na dulot ba ng nagro-roro, kasi may iba diyan nagbabayad na sa mga bus na sumasakay ng mga barko, pero nevertheless, unless may pahintulot ito ng DOTR at LTFRB, dapat hindi po nila ito ginagawa. At anong may penalty ho ba sakaling mapatunayan nga na illegal itong kanilang pagsingil ng dagdag pasahe? Well, it depends sa LTFRB. Sila na po ang may jurisdiction dyan kung papatawan po nila ng mga penalties or mga sanctions. Dito po sa atin sa PITX, ang magagawa natin, paalalahanan po sila at i-report sa mga otoridad. Kumusta po yung dami ngayon ng pasahero sa Semana Santa? Kung ikukumpara nyo yung 2025 at ngayon 2026, kung kailan mahal na yung gasolina at diesel? Well, gaya ng inaasahan, Sir Rafi, pataas na pataas yung bilang ng mga pasahero natin. Just to give you context, same time last year, Palm Sunday, nakaabot tayo ng 165,000. Yesterday, this time around, despite the fact na mataas na yung presyo ng gasolina, umaabot na tayo ng 178,000. Bunsod dito siguro, Sir Rafi, yung mga dating motorista natin na nasanay nagdadala ng sarili nilang sasakyan, patungo sa mga tanggapan nila, patungo sa mga probinsya, nagbubus na lang para makatipid kahit papano. Sa bagay, hindi pa nga dapat officially, hindi pa nagtataas ng pasahe sa mga bus. So maraming mananambantala na mag-public transport muna. Anong araw po nyo inaasahan yung peak o pinakamaraming pasahero ngayong Holy Week? Well, historically, Sir Rafi, tumataas talaga yan at its peak on Wednesday dahil yan yung last working day of the week ng ating mga kapuso. Lalahanin natin, hindi naman lahat nakakapag-leave na maaga, lalo na yung mga daily wage earners natin. So pagdating ng Wednesday, pagkatapos ng working day, yan po, pupuntahan na po sila rito. Hapon at gabi, nagpipik na po tayo dyan. And then magpapatuloy po yan ng Thursday, ng maghapon. Biyernes Santo, hindi na po gaano. Sabado, meron na pong konti. Pero sa linggo, ang paghahandaan naman po natin yung pagbabalik ng mga kapuso natin dito sa Metro Manila. May ilang bus companies po kasi na nagsabing magbabaw sila ng biyahe kapag nagpatuloy yung pagmahal ng diesel, binawi pa yung dagdag pasahe. May mga nagbawas ba ng bus units na bumabiyahe dyan sa PITX? Meron na, Sir Rafi. Siyempre, nakita natin na nahihirapan na rin sila i-sustain yung kanilang mga operations dahil nga sobrang taas na ng presyo ng produkto ng petrolyo. Pero pakiusap natin sa ating mga bus operators na alam naman nila na maraming pasahero ngayon. So, hanggat maaari, mag-deploy pa rin sila ng mga buses nila. Ang naging pag-uusap na lang namin, ang sabi nila, sige, mag-deploy pa rin kami as much as we can. Pero this time around, just to maximize our efficiency, sisiguraduhin muna lang fully book yung sasakyan bago sila mag-deploy ng kanilang mga additional units. Ang epekto nito sa ating mga kapuso na hindi nakabili ng advance tickets, magkakaroon ng karagdagang waiting time o pagpipila. Kaya naman napakiusap natin sa mga kapuso natin, bumili ng ticket na maaga. Ngayon, kung hindi kaya at talagang last minute na tayo makakabili, well, asahan po natin na may konting paghihintay kaya magbaon tayo ng konting pasensya. May mga stranded ho ba dyan sa PITX dahil may mga nagbawas ng biyahe ng kanilang mga bus? Wala pa naman po, Sir Rafi, wala pa tayong stranded per se. Pero meron lang mga na-delay kasi nga dahil naiipon sila bago i-deploy, nagkakaroon ng karagdagang waiting time. Pero as far as stranded is concerned, wala naman po tayong na-report na gano'n. Again, saan po maaaring dumulog kung mahina yung reklamo yung mga pasahero?
Well, at any time, no, lalo na nandito pa po kayo sa terminal, ay approach na lang po kahit sinong kawani dito ng PITX. Nandito rin po yung mga kapulisan natin, yung mga officers po ng DOTR, LTO, SAIC, LTFRB, pati na po ang Philippine Coast Guard. Pagbigay nyo, alam nyo po kaagad sa amin. Kundi naman sa ating mga social media pages at sa ating mga hotline, upang sa ganun, ma-actionan po natin sila agad. Baka may dagdag po kayong mga pakiusap sa ating mga babiyahe pa lang sa PITX. May mga bawal bang dalhin? Nasa inyo pong pagkakataon? Salamat po, Sir Rafi. No? Bukod doon sa paalala natin na hanggat maaari, bumili po tayo ng ticket na maaga para doon sa mga babiyahe pa. Nako, alalahanin natin para wag po tayo maabala. Wag na natin dalhin yung mga pinagbabawal. Alin po ba yan? Yan po yung mga bagay na matutulis, matatalim, na maaaring gamitin sa data laban sa kapwa pasahero. Wag na po natin dalhin yan. Wag na rin po natin dalhin yung mga highly flammable materials na pwede pong sumiklab, sumabog dahil pagdudulot po yan ng panganib. Alalahanin po natin, safety ay importante para hindi tayo maabala ngayong Holy Week. Mag-ingat po tayo lahat. Yung mga alagang hayop ko, yung mga magdadala ng kanilang mga alagang hayop, meron bang laki or size na pwedeng madala yung ating mga kababayan? Well, pwede naman, Sir Rafi. No? Siyempre, naunawaan natin, ayaw natin ng mga fur parents natin, ayaw iwanan yung kanilang mga alaga. Ang pakiusap lang natin, unang-una, dapat hindi po ito makabala sa kapwa natin pasahero. Ilagay po natin ito sa proper carriage, lagyan po natin ng proper sanitation like diaper and all that. No? So para at least hindi naman ito makabala sa kapwa natin pasahero. Wag lang siguro yung mga Doberman, ano? Dapat may sarili silang Basta wag cage siguro. wag naman yung menacing, at saka yung kaya nating kadungin. Kasi kung Yun. napakalaki na yan, well, it will occupy space din. Malinaw. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Ingat po. PITX Corporate Communications Head Jason Salvador.